ng mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako. Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Instant karma ang inabot ng laos na artistang dating siksi na si Angel Locsin. Dating siksi kasi ngayon hindi na siksi, siksik na ngayon. Ito'y dahil sa kanyang pangbabastos sa isang senator judge na si Senator Robin Padilla at anak ng kagwang hindi pa nakuntinto, dinamay pati si Pastor Apollo Sikibuloy, yung kanilang pananampalataya sa kanilang relihiyon na Kingdom of Jesus Christ. Anak ng kagwang ka naman in jail. Devil ka jail. O ito mga kababayan ko, kaya ang resulta, koyog na koyog sa social media ng mga Duterte diehard supporters. Ang masaklap po nito, itong naturang laos na artista na noon ay si Darna, ngayon ay balyena na. Aba, anak ng kamote, naka-impluwensya sa isang flight attendant. Anak ng kagwang naman talaga, ang gaganda sana ng mga mukha, ang papangit ng mga budhe. Pinagbantaan si Senator Idol Robin Padilla sa kanyang social media post. Ito po ay flight attendant ng AirAsia. Kaya naman naglabas po ng pahayag ang naturang airline company. Patay ka diha, mawalang ka pa ng trabaho, iha. Hindi naman po ito pinalampas si Senator Idol Robin Padilla. Kaya binanatan din ni Idol Robin Padilla, Allahu Akbar! Anak ng kamote, no, ang mga komunista ngayon, mga dilawan, pinklawan. Grabe, makapag-impluwensya ng mga negatibong impresyon at pag-uugali dyan sa social media. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam niyo po mga kababayan ko, itong si Angel Devil Locsin, nakaanib ni Cain, no? Ay laos naman talaga to. Eh ang problema sa sobrang kalausan, yung pag-uugali, namantsahan ng similya ni Lucifer. Kaya yung pagkademonyeta, putang ina, lumabas po talaga sa social media. Eh ang problema dyan, marami pong mga Pilipinong nakatutok sa inyo, Angel Devil. Ano hindi discount? Mga followers mo na mga daming Bisaya dyan, taga Mindanao, mga DDS. Kaya hindi mo yan matatakasan ang batikos sa social media. Paano ba nag-umpisa? Alam mo ho, nag-umpisa lang naman po ito sa impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Na itong mga hinayupak na dilawan, pinklawan. Nangangarap na ma-impeach si Inday Sara, ma-convict dyan sa impeachment court. Kaya ang resulta, hindi po nila matanggap-tanggap yung katotohanan ng zero conviction. At lalong hindi nila matanggap-tanggap na si Kiko Matching nilang paso ni Idol Robin Padilla, kaya ang mga hinayupak. Ayan, nang gagalaite. O dito lang po yan nag-umpisa. Ito, pakinggan natin si Idol Robin Padilla. Ng mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako. Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes. Yan lang naman, napakasimple. Napakasimpleng video na sinabi ni Idol Robin Padilla. Komunista po ako! Ang inumin kahit sino, pwedeng magsabi, komunista po ako. Maraming klase ng komunista. Hindi naman nung sinasabing komunista ka na, NPA ka na. Angel? Ano bang gusto kasi ni Angel? Yung komunista? Siya lang talaga. Yung bajel? Kaya anak ng kamote, itong si Angel na laos na dating siksi na ngayon siksik na. Tagumpay! Nag-post sa social media. Ang kanyang post ay siyempre matinding patama kay Senator Idol Robin Padilla dahil sa mga katagang komunista po ako. Bawal na banggitin niya ni Idol Robin kasi sila lang daw. Nag-trending. Kinuha ng mainstream media. Pinapasikat. Uli, siguro yung balyena. Nabanggit ang pangalan na. Narito po ang balita. Tingnan mo naman talaga kung kayo bumabatikos kung kami gaganti. Kasuhan nyo kami ito, pakinggan natin yung balitang ito. Nanawagan po ang aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na tumigil at gumising na. Kasunod ng mga pahayag nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang Facebook post, sinabi po ng aktres na naaalala niya ang dating makabayang Robin matapos itong sabihin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na isa na siyang komunista o isa siyang komunista.
Kinwestiyon din niya ang pananahimik ng senador noong siya'y nare-red tag. Ang giit po ni Angel, nasaan daw si Robin noong nire-red tag siya. Kinwestiyon din ng aktres ang umano'y pagtatanggol ni Padilla kay Apollo Quiboloy at mga pahayag kaugnay ng China. Mga kapatid, hindi lang po panahon. Okay, bago yan. Dyan tayo magkakaroon ng matinding debate. Angel Devil. Luksen. Ang inumin. Basahin nga natin yung kabuuang post ni Angel Devil Luksen. Mahaba kasi to, kailangan basahin po natin para makuha po natin yung buong konteksto. Antindi konteksto parang ano na rin to impeachment. Bakit kung bakit binatikos po ng tudot, kuyog talaga si Angel Locsin sa social media. Huwag kang mag-alala, Angel, gawin ka naming devil. Okay, ito po yung post ni Angel Locsin, basahin po natin yung kabuuang post niya. Para naman, makuha natin yung kabuuang konteksto kung bakit siya ay kinaladkad ngayon sa social media. Yan yung post niya, medyo mahaba. Ganda dyan noon ni Angel kaso nga lang, hindi na ganun sa kaganda ngayon. Swangit na yan. Papayat ka, Angel. Ito. Sabi dito ni Angel Locsin, nung mga panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Jeling-jeling. Sa statement mo na to, kahit papaano, natuwa akong makita ulit yung Padilla Robin na nakilala ko. At least, honest ka ngayon, kuya. Tayo na. May nakita akong aligi. Na-imagine ko si Angel nagsalita. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-redtag ako? Kahit alam mong hindi totoo. Hindi ba totoo? Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-redtag. Naguhugas kamay at pumipikit sa katotohanan. Ano katotohanan? Pinsan sila ni Colmenares? Pinsan? Chohen? Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binuto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang busis para sa mga kapatid nating Muslim. Ano pa ba yung mga sinasabi ni Robin? Sobrang ng tapang, iha. Hindi ka namang bumoto kay Robin, alam namin yan. Ito yung masaklap. Yung dugtong niya dyan. Pero bakit parang mas ipinaglaban mo pa si Quiboloy? Ay, buang na talaga, nadamay na. Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Oo, naniniwala kami 100%. Ikaw, kanino ka appointed? Appointed daughter of devil? Isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinadaanan. Magkaiba rin Ibang komunista si Robin Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinagkilik at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Tumayo balahibo ko sa'yo, Angel Locsin. Hindi dahil sa kagandahan mo. Hindi ka kasi maganda. Ganda mo ka mo, maganda dyan. Nakakagwang. Bakit? Kasi, napakasimpleng bagay, pilit mong pinapalaki. Ang problema nga ho dyan, dinadamay mo yung isang relihiyon ng Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Apollo Quiboloy. Inaano ka ba ni Pastor? At saka nasa demokrasyang bansa ho tayo, malaya po tayo kung ano ang ating pananaw sa buhay, ano yung gusto mong gawin at kung sino yung susuportahan mo pagdating sa relihiyon at sa politika. Meron kang tinatawag dyan na freedom of choice. Hindi mo po pwedeng diktahan si Senator Robin Padilla. Alam mo, Angel Locsin, tama yung landas ni Senator Idol Robin Padilla. Ang dapat mamulat at gumising na sa katotohanan ay ikaw. Hindi si Robin. Si Robin Padilla ngayon, tama ka, Andres Bonifacio po siya talaga. Bakit? Ang tapang niya Sobrang tapang ni Robin. Lampas na hanggang kalangitan. Yung sinabi mo na ipagtanggol ang Muslim, si Senator Robin Padilla lamang ang tanging nag-iisang senador ang nagtatanggol sa mga kapatid nating mga Muslim at nagbibigay ng puwang sa pamahalahang ito. Kung hindi mo alam yan, imulat mo ang inyong mga mata dahil nabulag na sa mga dilawan, pinklawang komunistang mga kaibigan mo. Sayang yung ganda mo. Naging balyena ka pa. Ikaw yung gumising dahil masyado kang nakapiring. Imulat mo ang inyong mga mata. Kasi nga sa panahong ito, kailangan po natin ng mga matatapang kagaya ni Idol Robin Padilla. Ang problema, Angel Devil, yung isang Pastor Apollo Quiboloy ay nananahimik. Hindi ka man inaano ng QJC. At lalong hindi ka binalahura ng SMNI.
Pero kailangan mo talagang kalad ka rin yung isang pastor na nakaranas ngayon ng panggigipit under Marcos admin. Yan bang utos ni Bangag sa'yo? Kung talagang gusto mo lang sumakay sa kasikatan ni Pastor Kibuloy at ni Idol Robin Padilla, oo nga naman, pag binira mo si Idol Robin Padilla, bibirahin ka ng mga DDS, binira mo si Pastor Kibuloy, bibirahin ka rin ng mga DDS. So sikat ka ngayon. Sumukang mabigyan ka pa ngayon ng spotlight, anak ng kaguwang. Pero hindi po natin papalampasin po itong pambabastos ni Angel Locsin sa relihiyon ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ako bilang isang political vlogger, Angel Locsin bilang isang Pilipino. Katoliko rin ako, ewan ko kung katoliko ka rin. Hindi ako miyembro ng QJC, pero naniniwala ho ako 100,000% na si Pastor Apollo Sikibuloy ay appointed son of God. At ako rin, naniniwala rin po ako na magiging appointed son of God din po ako. Ikaw, Angel, kanino ka appointed? Mamili ka. Appointed daughter of God o appointed daughter of devil? Alam mo kasi itong usapin sa relihiyon, masyado po itong masilan. Masyado po itong komplikado. Kaya ang advice ko sa inyo, mga dilawan, pinklawan, wala naman pong ginagawang masama si Pastor Kibuloy sa inyo. Parang awa nyo na para hindi kayo karmahin, itigil nyo yung pambabati ko sa isang pastor at sa relihiyon po nila na naniniwala po sila kay Jesucristo. Kasi karmahin kayong mga animal kayo. O ito. Hindi po ako yung tamang tao na magpapaliwanag kung ano po ang ibig sabihin ng appointed son of God. Dahil hindi po ako miyembro ng KOJC at hindi ko pa natatahak yung kanilang relihiyon at yung malalim na kanilang pananampalataya na hanggang ngayon hindi matibag-tibag ng mga demonyo dyan sa gobyernong Marcos. Alam mo, Angel Devil, ito na lang kaya ang gawin mo. Para maliwanagan ka sa appointed son of God na sinasabi mo, na si Pastor Kibuloy, na sinusuportahan ni Senator Idol Robin Padilla, puntahan mo kaya si Pastor Apollo Sikibuloy at magkasama kayo ni Idol Robin Padilla, sasamahan ka sa BJMP. Para mapaliwanagan ka ni Pastor Kibuloy kung bakit appointed son of God. Para ma-enlighten ka. Para makita mo kung ano po ang ginagawa ni Idol Robin Padilla sa pagsuporta kay Pastor Kibuloy na hanggang ngayon, matibay po ang suporta ni Robin Padilla. Kasi lagi po yan ang ginagamit ninyo, appointed son of God. Lahat tayo appointed son and daughters of God. Yan ang totoo. Pero yung malalim na kahulugan yan, hindi po natin alam. Ang tanging nakakaalam yan ay si Pastor Apollo Sikibuloy. Para maintindihan mo, inimbita ka namin na magsama kayo na Idol Robin Padilla, mabait naman yan si Pastor Kibuloy, pumunta kayo sa BJMP at itanong nyo kay Pastor Kibuloy bakit appointed son of God. Huwag kang mag-alala, Angel, napakabait ni Pastor Kibuloy. Para maliwanagan ka, kasi yan po ay biblical word. Hindi namin kayang ipaliwanag yan kasi hindi mo kami nag-aaral ng Biblia. Ang pinag-aralan namin ay politika. Na ngayon ikaw nakisawsaw ka. Na ngayon sira ka ngayon, nakaladkad ka sa social media. At ang masaklap, naka-impluwensya ka pa ng isang flight attendant dyan sa AirAsia na nanganganib pang matanggal sa trabaho at mawala ng trabaho ng dahil sa iyo. Yan yung mga negatibong impluwensya. Pero Angel, para ma-enlighten ka, maliwanagan ka, ako, bilang isang political vlogger, punta ka sa BJMP, welcome naman doon, bumisita ka kay Pastor Kibuloy at ilatag mo ang kagustuhan mo para mapaliwanagan ka. At pag maliwanag ang lahat, baka masabi mo, totoo nga yung sinabi ni Robin Padilla, magmiyembro ka na lang din sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Sikibuloy upang makatulong ka pa sa mga batang nasa kalsada, walang kinain, walang magulang, hindi nakapag-aral, na yay binigyan ng magandang buhay ni Pastor Kibuloy. At ako mismo, saksi ako niyan. Dahil nakita ko yung mga kabataan sa Children's Joy Foundation na pinag-aral, binihisan ni Pastor Apollo Sikibuloy at humulma ng kanilang kapalaran, ng kanilang pangarap sa buhay. Yung iba dyan, mga abogado na, mga teacher, mga doktor na. Yung ginawa ni Pastor Kibuloy, Angel, nagawa mo ba? Ang sagot, hindi mo nagawa. Kaya yung concern mo about appointed son of God, tanging si Pastor Apollo Sikibuloy ang makapagbigay ng kalinawan sa inyong pag-iisip. Pero sa ngayon, nakaladkad ka. Hindi po pinalampas ng mga Duterte diehard supporters itong si Angel Locsin. Pero bago riyan, panoorin muli natin ang balitang ito. Ang mainit, kundi pati ang usapin ng komunismo. Sabi kasi ni Senator Robin Padilla, isa siyang komunista at napareact dyan ng aktres na si Angel Locsin. Anyway, ano nga ba ang komunismo? Ideolohiya ba o sistema? Ang sagot,
pareho. Isa po itong political at economic ideology na ang layunin ay bumuo ng isang classless society. Isang lipunang walang mayaman, walang mahirap at ang mahalagang industriya at yaman ay pag-aari ng Estado o ng taong bayan. Nagsimula ang ideyang ito noong 1848 nang ilathala ni Karl Marx at Friedrich Engels ang The Communist Manifesto. Pagkaraan ng ilang dekada, iba't ibang lider ang nagbigay rito ng sariling interpretasyon. Nandyan sina Vladimir Lenin sa Soviet Union at Mao Zedong sa China. Noong kasagsagan ng Cold War, halos 1/3 ng mundo ang may gobyernong komunista. Ngayon, 5 na lang ang nananatiling pinamumunuan ng mga partidong komunista. Yan po ang China, North Korea, Vietnam, Laos at Cuba. Sa Pilipinas naman, noong 1968 ay itinatag ni Jose Maria Sison ang Communist Party of the Philippines. At noong 1969, isinunod ang armadong sangay nito na New People's Army. Ang CPP-NPA insurgency ang itinuturing na pinakamatagal na communist insurgency sa Asia na tumagal ng mahigit 5 dekada. Mga kapatid, isang seryoso at malalim na usapan ang komunismo. Hindi lang po ito isang salita. Isa itong ideyang humubog sa kasaysayan ng mundo at hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa. Yan po ang ating K-alaman. Ito yung sinasabi ni, saan ba nasakop si Angel na komunista? Iba-iba kasi pala klase ng komunista, anak ng kagwang namang Angel. Oh. Kaya ang mga DDS tuloy, ayan, nabuhay muli yung mga picture na yan. So ngayon, sasabihin mo na naman, Angel, red tagging. Ikaw kasi masyado kang maingay. Kaya siguro din galit ka kay Pastor Kibuloy dahil si Pastor Kibuloy galit talaga sa mga sa mga NPA na marami po talagang nadurog pero marami pong nabago na buhay no ng mga NPA dahil po kay Pastor Apollo Kibuloy sa NTF-ELCAC. Ayan oh. Ang sabi, ang post na yan ay post ni ito basahin natin. Post na si okay. Sino yan? Kaninong post yan? Basta post ng mga DDS. Nagtrending muli yan. Kasama si Colmenares, dyan ni Angel. Kilala nyo si Colmenares? Kamag-anak pala ni Angel yan. So, kaya galit ka, Jel? Ito, binanatan din siya ni ayan, ni Sas Rogando. Ang sabi dyan ni Sas Rogando, Angel Locsin wants Robin Padilla to share her anger against China. Locsin is a typical Luzon lady, ignorant of the history of the rest of the country. Locsin should wake her ignorant ass up. Iluwa niya ang baho ni Darna. Ay, baho. Sorry. Iluwa niya ang bato ni Darna. Nang gumising siya sa katotohanan, no Muslim country supports the Philippines against China. Sa Surgando. Bakit ba kasi natin awayin yung China, Angel? Yung suot mong gamit, made in China yan. Buang naman talaga. Yung mga dilawan, pinklawan, lahat ng mga gamit, made in China. Cellphone, made in China din naman. So dahil dyan, kasi nga rin si Pastor Kibuloy, sumuporta rin sa Inchik. Kasi ang Inchik, kaibigan natin yan. Tingnan mo dyan sa Davao, lahat na lang ng durian ng taga Davao. Wala, pinakyaw lagi ng China. Kaya wag na nating awayin, Jel, yung China, Jel. Ati naman ang West Philippines si Jel. Ano yung damay si Pastor Kibuloy? Anak ng kagwang naman talaga mga hinayupak. Ito pa. Binanatan din siya ni, siyempre, Joel D. Vibre. Jel, kapag ba binabalahura ang Kuya Robin mo ng mga kapwa mo kakamping at sinasabihan siyang bubo, walang alam, walang silbi, artista lang, pinagtatanggol mo ba? Siyempre, hindi yan ipagtanggol ni Angel Locsin dahil dilawan, pinklawan naman siya. Kasi ang utak ng mga yan, parehong utak amahong. Ito, pumalag din naman ang, siyempre, kapatid ni Senator Idol Robin Padilla. Ayan. Nag-share, may sinare si Romel Padilla. Nag-ingay si Angel Locsin sa isyo ni Robin, pero tahimik siya sa baha. Nakawan at flood control. Angel, yung pinagtanggol ni Robin, inilik ng 32 million versus pansarili mong isyo. Akala ko matalino ka. Akala ko matalino. Ito, sorry. Akala ko matalinong pangdarna ka lang. Akala ko matalino. Ayusin nyo pag post. Pangdarna ka lang pala talaga. Ding! Ang bato. Nasa kay BBM. Lolo ka talaga na Angel. Si Vice President Inday Sara. Ito, Jel, yung tinitira nyo ng betrayal of public trust. Plus positive 31, satisfaction and approval rating. Ano masasabi mo yan, Jel? Wala, basta lang, mima lang. May masabi lang. Sinagot ni Idol ni Angel, yung share post ni Romel Padilla. So, ang post ni Angel, Bebel, ayan. Sabi ni Angel yan, tahimik pala sa flood control. Ayan. Certainly, not Angel Locsin, sabi niya. Tumindig para sa mga Pilipino noon hanggang ngayon. May sinero sa dyan. Pero ang problema yan, Jel, yung sinero mo na yan, yung pinopost mo, resibo daw yan,
Eh, yung mga post mo na, kunyari, tumitindig ka para sa bayan, hindi mo kayang banggitin yung mastermind sa flood control. Eh, ano ba yung mga post mo lang yan? Ano ba yung pinapakita mo? Yan lang naman eh. Naglagay ka ba ng pangalan ng mga kawatan? Ang sa amin galing sa hirap. Ang sa inyo galing sa mahihirap. Ano yun? Lumalaban sa flood control? Eh, anak ng kamote. Eh, banggitin mo yung pangalan ni Tambaloslos. Banggitin mo rin ang pangalan ni Ngiwim. Na sila ngayon ang totoong utak ng flood control, anak ng kaguwang. Ang tunay na nakikipaglaban sa flood control, mga kawatan sa gobyerno, kaming mga DDS, si Senator Robin Padilla, Pastor Apollo Sikibuloy, pati INC, KOJC na ngayon nakaranas ng pagigipit under Marcos admin. Hindi nyo nga mapangalanan dyan si Tambaloslos eh. Si Bongbong Marcos, hindi nyo mapangalanan. Di ba, Jel? Kaya itigil mo na yung kaibangan mo, Angel Locsin, na laos na talaga. Nagmakasakaling sumikat muli. Kung papayat ka, sisikat ka. Tapos makipagbati ka kay Pastor Kibuloy, sisikat ka. At kay Idol Robin Padilla. Pero ngayon, manatili kang laos. Eh, ang mahirap nga ho dito, naka-impluwensya sa isang flight attendant sa kanyang kabastusan kay Pastor Kibuloy at Robin Padilla. Na ngayon, itong babaeng ito ay magiging kawawa. Bakit? Tatanggalin man talaga ito ng AirAsia. Kasi pinalagan ni Idol Robin Padilla. Nagbanta po yung isang flight attendant na na-impluwensyahan ni Angel Devil Locsin. Ayan o. Hijolina Mi. What's up? What's up ka ngayon? Wala bang maglalakas loob na barilin bigla si Robin Padilla? Putang tindi ng malaking pagbabanta ho yan. Kasi ito ay threat talaga ho ito. Kasi gumamit na siya ng parang direktang gurgurin si Robin Padilla. Tatanong siya. So ibig sabihin, ito ay maliwanag. Naghahanap siya ng assassin laban kay Robin Padilla. Ano bang hugot niya? Yan ang mahirap dito. Ang ganda-ganda ng babaeng ito, tanga lang. Sus, kayong mga babaeng magaganda, huwag kayong sumama sa mga dilawan pinklawan, magmistula kayong tanga. Sayang yung kagandahan mo, tanga ka naman. Ingatan nyo yung kagandahan nyo. Ingatan nyo yung inyong prinsipyo. Tingnan mo, sinagot siya ni Idol Robin Padilla dito, hindi pinalampas ni Idol Robin Padilla. Kasi yan ay direktang pagbabanta. Eh kung makasuhan ka pa, anak ng kagwang, binigyan mo ng problema ang mga magulang mo, ang pamilya mo, sarili mo. Siya si Jolina Mi, isang flight attendant sa AirAsia. Ito po yung sagot ni Senator Idol Robin Padilla. Allahu Akbar! Audu! Bilahi! Minasyatari! Rajim! Langat siya ako. Kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpapaslang ng tao dahil sa mga tulad nito na ipinagkakampanya ang pagpapatay ng kapwa-tao. Iha, ako na lang ang natitira ninyong alas na handang magpakulong sa ICC para ubusin ang mga kriminal. Huwag mong naisin na maunahan ako dahil ang masagana at ang masaya kung pamilya ang handa ko ipagpapalit para lamang maging matahimik at mapayapa ang kinabukasan ninyo. Kung may pananampalataya po kayo, insyaallah, ay manalangin po kayo at tumingin ang tawad sa Panginoon sa inyong panawagan dahil napakasama po ng inyong mga hakbangin. Alam mo, Jolina Mi, sayang yung ganda mo. Hindi pa huli ang lahat. Huwag kang tumulad sa mga dilawan pinklawan ng mga bastos. Kung gusto mo, ma-enlighten ka, magmiyembro ka sa QJC. Umarap kayo ni Angel Locsin kay Pastor Kibuloy at maliwanagan kayo kung ano yung tama at mali. Sayang lang yung propesyon ninyo. Bakit? Putya. Kaya, kinaladkad din po ito sa social media. Ano ang nangyayari? Tinag ang AirAsia. Ayan o. Staff sa AirAsia, tagging ang AirAsia para makita nila gaano kasalbahe yung staff nila. Patay ka dyan. Sayang yung pagiging, ano ka ba dyan, flight attendant? Sayang. Yung trabaho mo, mahirap ngayon maghanap ng trabaho, under bangag admin, dahil nga, anak ng kagwang panay singhot lang sila. Yan ang maliwanag dyan. Alam niyo po, Iha mama, sana hindi ka na lang ding nakisawsaw at inisip mo na lang yung trabaho mo. At sana, hindi ka na lang nag-post ng ganyang pagbabanta kay Idol Robin Padilla. Isipin mo, ng maraming beses yan. O tingnan mo, ano po kayang mangyayari sa'yo? Dahil, Iha, napansin po ng AirAsia, ayan, napatay ka diha. Basahin po natin ang pahayag ng airlines company na yan. Tagalog na natin para mas maintindihan ng nating maraming mga Pilipino.
Dahil marami pong nanonood sa atin na 100% almost ay mga Pilipino. Ito yung official statement ng AirAsia. Batid ng AirAsia Philippines ang isang post sa social media na ginawa ng isa sa aming mga empleyado kamakailan ay kumakalat sa online. So, talagang confirmed, no, na empleyado ng AirAsia. Hindi pinapahintulutan ng AirAsia Philippines ang anumang asal o kilos na nagtataguyod ng karahasan, diskriminasyon, panliligalig o harassment o may masamang layunin. Ang mga opinyong ipinahayag sa naturang post ay pawang sariling pananaw lamang ng individual at hindi sumasalamin o kumakatawan sa mga pagpapahalaga, paninindigan o opisyal na posisyon ng AirAsia. Nanatili kaming lubos na nakatuon sa pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo, paggalang at pananagutan sa buong aming organisasyon. Ang usaping ito ay kasalukuyang sumasailalim sa masusing panloob na investigasyon. Ang AirAsia ay magpapataw ng mahigpit na kaukulang aksyong pandisiplina laban sa anumang mapatunayang paglabag alinsunod sa aming mga panloob na patakaran at sa wastong proseso. Pinahalagahan namin ang pag-unawa ng publiko at magalang naming hinihiling na igalang ang pribasiya at kaligtasan ng lahat ng sangkot habang isinasagawa ang pagsusuring ito. Paano na yan, Julie Nami? Mawawalan ka pa ng trabaho? Sira pang pagkatao mo? Baka hindi ka pa makahanap pa ng trabaho? At baka makasuhan ka pa? Tangingot, ang ingot-ingot. Ito yung resulta ng kawalang kwentang mga pag-iisip. Hindi nyo tiningnan man lang na ano bang magiging consequences ko? Kung i-post ko po ito, kung ako po isusuporta sa galit ni Angel Locsin kay Pastor Kibuloy at kay Robin Padilla, ano ba yung makukuha ko dyan? Wala kang makuha, ikaw yung mawalan. Mawalan ka talaga ng trabaho. Sayang, ang gaganda. Ang tatanga naman. Anin ang kagandahan kung sobrang katangahan. No? Kasi sumasampalataya kayo sa mga dilawan pinklawan. Wala na yan. Ilang dekada ba nag-hari yung mga dilawan pinklawan sa bansang ito? May Corazon Aquino. May Noynoy Kuyakoy. May Marcos Sr. Kasama na rin yan, dilawan pinklawan. May Marcos Jr. May nangyari bang maganda? Ang sagot pala. Sinong nahirapan tayo? Kaya Angel Locsin, Julie Nami, putang ina, gumawa kayo ng mag-reflection kayo. Kung gusto nyo, magdasal kayo. Pumunta kayo pareho kay Pastor Kibuloy. Harapin ninyo si Pastor at pre-ubira naman kayo. Nang malinis yung mga nagkatawang demonyo sa inyong mga pagkatao. Tayo kasing mga Pilipino, meron tayong lahi ni Cain at Abel. Yung kay Abel, yun yung good na similya. Yung kay Cain, bad na similya. Kaya na-activate yung bad na similya sa katawan ni Angel Locsin at Julie Nami. Kaya ganyan yung mga lumalabas sa kanilang mga bunganga. The point is, ano ba ang nangyayari sa kanila ngayon? Gumanda ba buhay nila? Hinangaan ba sila ng taong bayan? Hindi. Kinaladkad kayo ngayon sa taong bayan at kinuyog kayo sa social media at karma ang inabot ninyo. Ngayon yung isa mawalan pa ng trabaho. Makasuhan ka pa. Si Idol Robin Padilla, hindi pa sumagot kay Angel Locsin. Siguro nire-respeto lang ni Idol Robin Padilla ang pagka-artista ni Angel. Pero yung mga ditiis kagaya natin, hindi po natin ito pinapalampas at hindi po pwedeng palampasin dahil isang kabuktutan, kabastusan, kawalanghiyaan, yung mga asal ng dalawang babaeng ito na maganda sana, yung panlabas na anyo, pero yung panloob na anyo, anak ng kagwang, ang papangit din pala nila.